Si Morena Prudo ang masasabi ko na isa sa binibigyang halaga ni Togashi sa kasalukuyang arc. Nagpapatunay dito ang paglagay niya sa mukha ni Morena bilang colored page ng chapter 401 at cover page naman ng volume 37. Ngayon, sa chapter 407, makikita niyo ang matinding pagpapahalaga ni Togashi sa karakter na si Morena sapagkat sa babae lamang na ito, iikot ang kasalukuyang kabanata. Nagsimula ang chapter 407 sa eksena na nagpapakita ng pag-akyat ng mga gwardya ni Hulkenberg sa hagdan patungong Tier 2. Buhat-buhat pa rin nila ang kabaong na naglalaman ng labi ng prinsipe at patungo na sila sa mas mataas na palapag matapos ang prosesyon nila sa Tier 3. Inabot ng alas 12 ng tanghali ang seremonya ng pag-alala kay Hulkenberg pero hindi pa din naubos ang karamihan sa mga tao na kiramay para sa sinapit ni Hulkenberg. Dulot ng dami ng tao, nagbantay sa seremonya ang mga sundalo ng Kakin kasama ang mga miyembro ng personal army ni Chernich na sila Otosin. Noong matapos ang prosesyon, pinuntahan ni Otosin ang kanyang mga kaibigan upang sabihin sa mga ito ang biglang pagkawala ni Borksen. Sumagot ang kaibigan niyang may kulot na buhok na maaaring pinadala si Borksen sa ibang misyon. Pero duda dito ang lalaking may patusok na buhok dahil nag-usap na daw sila na bibigyan ng updates ang isa't isa. Kung matatandaan nyo mga idol, alam ng mga personal guards ni Chernich na tinatarget sila ng Haley family upang maging posible para sa mga ito ang paggawa ng kanilang masamang plano na magpapahamak kay Chernich. Ito ang dahilan kung bakit naghanda sila Otosin sa mga masasamang pangyayari at kung bakit sinabi ni Momuli sa kabanatang ito ang posibilidad na nadukot si Borksen. Tinanong ng kaibigan nilang may itim na buhok kung paano ito mangyayari nang wala man lamang silang nababalita ang komosyon. Nagbigay ng suspecha si Momuli habang si Otosin naman ay tumalo na agad sa konklusyon na maaaring si Borksen ay dinukot gamit ang isang Nine ability. Nagtinginan sa isa't isa ang magkakaibigan dahil sa matinding pag-aalala kay Borksen. Matatandaan natin mga idol na sa nakaraang kabanata, sinabi ni Dogman na meron siyang abilidad na dukutin ng kahit na sinong tao na hindi nagtatagli ng Nine ability. Ang abilidad na ito ang kanyang ginamit para madala si Borksen sa kanilang hideout. Nagising ang babae mula sa pagkakahimbing at sa kanyang pagdilat, bumungad sa kanya ang pagmumukha ng pokpok na si Morena. Nakangiti ito kasama ang 5 niya pang miyembro. Sinabi ni Morena ang kanyang pag-welcome kay Borksen sa kanilang hideout. Agad namang naintindihan ng sundalo ang nangyayari at nalaman na si Morena ang nasa harapan niya. Kaya tinanong ni Borksen kung anong kailangan ng mga ito sa kanya. Agad sumagot ang boss ng Haley family sa pagkasabi na gusto niyang sumali sa kanila sa Borksen at gagawin nila ang lahat para mangyari ito. Ang rason ay dahil ang sundalo ay may ahalin tulad nila sa isang perpektong organ donor. Meron ang tinutukoy na organ sila Morena at ang kanyang mga tauhan. Hindi pa malinaw kung anong klaseng responsibilidad ang meron sa taong tinuturing nilang organ. Kalmadong sumagot si Borksen sa pagkasabi na depende sa kondisyong hihingiin nila Morena ang kanyang kasagutan sa alok, sapagkat hindi maaaring basta-basta sumagot ang babae. Pinag-aaralan din ni Borksen sa kanyang isipan ang sitwasyong kanilalagyan. Sinabi niya sa kanyang isip na napapalibutan siya ng 6 na kalaban. Wala din ang kanyang mga armas at napunta siya sa lugar ng hindi niya alam, kaya siguradong ginamitin siya ng isang kakaibang abilidad. Tumugon si Morena sa kasagutan ni Borksen. Sinabi ng boss ng Haley na hindi niya may papaliwanag ang lahat ng kanilang mga layunin dahil habang mas matagal silang nag-uusap, mas nagiging mapanganib para sa kanilang dalawa ang sitwasyon. Maaaring alam na nila Morena na sa puntong ito, patungo na ang Phantom Troop sa kanilang mga pinagtataguan. Kaya kailangan na niyang magmadali at gusto na niyang marinig ang desisyon ni Borksen. Upang maging mas mabilis ang kanilang pag-uusap, sinabi ni Morena na gagamit sila ng baraha upang maglaro ng Game of Negotiations. Nakalimutan ko palang sabihin mga idol na ang title ng kabanatang ito ay Negotiation. Tumutukoy sa pakikipagnegosasyon ni Morena kay Borksen. Nilatag ni Morena ang ilang baraha sa lamesang nasa harapan nila. Sinabi ng babae na kapag tumanggi si Borksen na maglaro, ang tanging pwedeng isagot na lamang niya sa alok ni Morena ay oo at hindi. Ibig sabihin, gamit ang Game of Negotiation, may mga aksyon at tugong pwedeng piliin si Borksen bukod sa pagsagot ng oo at hindi. Sinabi ni Morena na ang larong ito ay tungkol sa isang parent na nagre-request sa kanyang child at lalaruin nila ito hanggang sa may kasagutan ng kanyang anak sa request na hinihingi niya. Medyo interesante ang larong ito mga idol sapagkat isa ito sa mga card game na inimbento lamang ni Togashi para sa Hunter x Hunter. Si Morena ang magsisilbing parent ng laro at meron siyang 7 cards. Lahat ng ito ay nakabukas. Sa Borksen naman ay ang child, kaya meron siyang 5 cards na nakatago ang nilalaman. Mamimili siya ng card sa mga baraha ni Borksen. Titingnan nila kung anong card ito at ilalagay nila ito sa graveyard.
Paulit-ulit nilang gagawin ito hanggang sa isang card na lamang ang matira sa child. Ang card na ito ang magiging kasagutan ni Borgsen sa alok ni Morena sa pagpapasali sa kanya. Bale, kung iisipin natin mga idol, kung gusto ni Morena na pasalihin si Borgsen sa kanilang grupo, pwede silang maglagay ng 4 na yes at isang no na card sa 5 cards ni Borgsen. Pero hindi ito ang ginawa nila Morena sapagkat noong kinuwestiyon ni Borgsen ng laman ng mga barahang meron ng child, pinabuklat ni Morena isa-isa ang cards at kanyang ipinakita na isang yes at isang no lamang ang meron nito. Habang ang ikatlong card ay merong letter R o tinatawag nilang restore. Kapag ito ang huling card na naiwan sa kamay ni Borgsen, makapagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong ibalik ang isang card na nasa graveyard at gamitin ito bilang huli niyang kasagutan sa alok ni Morena. Ibig sabihin, pwede siyang mamili ng no o yes. Binuklat ni Borgsen ang pang-4 na card. Nakita niya na ito ay ang Joker. Pinaliwanag ni Morena na kapag ito ang huling card ng child, pwede lamang siyang mamili sa 2 kasagutan. Ito ay ang yes at ang no. Matapos makita ang Joker card, sinabi ni Borgsen na parang palabas at kalokohan lamang ang laro. Dahil kanina, sinabi na nila Morena sa sundalo na kapag hindi siya pumayag na laruin ang game, tanging yes at no lamang ang pwede niyang isagot. Ibig sabihin, kahit anong baraha ang matitira kay Borgsen, parang yes at no lamang din ang pwede niyang isagot. May punto dito si Borgsen dahil kapag sumagot nga naman siya ng no, baka magpapaunahan na ang mga miyembro ng Haley para gilitan siya ng lalamunan. Ganun pa man, medyo may natitirang awa pa si Morena dahil inutusan niya si Borgsen na buksan ng huli at ikalimang baraha. Sinunod ito ng sundalo at kanilang nakita ang card na may simbolo ng X. Pinaliwanag ni Morena na hindi yes or no ang card na ito. Dahil kapag ito ang natira sa kamay ni Borgsen, pwedeng hindi siya sumagot sa alok ni Morena. Makakaalis na ang sundalo at hindi na siya papakailamanan o sasaktan ng Haley. Pinapangako ito ni Morena sa kanya. Yun nga lamang, kapag bumagsak sa yes or no ang pagpipilian ni Borgsen, kailangang panindigan ng babae ang kasagutang ito. Tinanong ni Morena kung sang-ayon ba dito si Borgsen. Makikita natin dito mga idol na kahit pala mga baliw at halang ang kaluluwa nila Morena, marunong silang magbigay ng pagkakataon sa kanilang mga kalaban o katunggali. Hindi sumagot si Borgsen sa tanong ni Morena sapagkat sinabi ng babae na hindi pa pinapaliwanag ng boss ng Haley ang kahulugan ng 7 parent cards. Sa isip ni Borgsen, kapag sumagot siya ng yes sa alok ni Morena, kailangan niya maging sunod-sunuran sa babae. Pero kapag no naman, may mangyayari sa kanya at hindi pa siya sigurado kung ano ito hanggat hindi niya alam kung para saan ang 7 parent cards na hawak ni Morena. Kung titingnan natin mga idol, hindi na masama ang negotiation game ni Morena dahil kapag natira sa kamay ni Borgsen ng restore card o ang X card, pwede na siyang makaalis sa lugar ng buhay at ligtas. Ibig sabihin, may 40% siyang chance ang mabuhay sa tulong ng game. Malaking bagay na ito sa kagaya niyang nadukot ng walang hirap at pwede nang patayin agad ang grupo ng Haley. Inumpisahan na ni Morena ang pagpapaliwanag ng 7 parent cards. Lahat ng cards na ito ay nakabukas at may iba't ibang disenyo. Una niyang pinaliwanag ang goal card, ang barahang pwedeng piliin ni Borgsen para malaman ng babae kung anong layunin nila Morena, ang rason kung bakit niya dinala si Borgsen sa kanilang hideout at kung bakit gusto nilang pasalihin sa kanilang grupo ang sundalo. Sunod dito ay ang power card. Kapag ito ang pinili ni Borgsen, ipapaliwanag sa kanya ni Morena ang kanyang abilidad. Sinabi ng boss ng Haley na maaaring hindi ito maunawaan ni Borgsen bilang hindi na user ang babae. Pero ipapaliwanag ni Morena ang lahat ng meron sa kanyang abilidad hanggang sa maintindihan ng sundalo. Yun nga lamang, bibilisan ni Morena ang kanyang paliwanag dahil katulad ng sinabi niya, habang tumatagal ang kanilang negosasyon, mas nagiging mapanganib para sa kanilang lahat. Kapag pinili ni Borgsen ang power card, malalaman niya ang contagion ni Morena at matutuklasan ng sundalo na ang dahilan pala kaya pumapas lang ang Haley ng mga inosenteng pasahero ay dahil nagbibigay ito sa kanila ng kapangyarihan. Ang sunod na card na ipinaliwanag ni Morena ay ang Question A card. Ang barahang ito ay magpapahintulot kay Borgsen na magtanong kay Morena at sasagutin ito ng boss ng Haley ng oo, hindi, o di kaya ay magkasamang oo at hindi. Kung gusto ni Borgsen na mas maintindihan ang sagot ni Morena, kailangan piliin ng sundalo ang Question B card sa susunod nitong turn para ipaliwanag ng parent kung bakit yes or no ang sagot niya sa Question A. Ganun pa man, ang tanging ipapaliwanag lamang daw ni Morena ay ang huling tanong na ibinato ni Borgsen sa Question A at wala nang iba pa. Kaya pinaalalahanan ng boss na piliing maigi ng sundalo ang kanyang huling katanungan sa Question A. Ang Question A at Question B cards ay maganda kung maiisip na Borgsen na nagmamadali sila Morena dahil parating na sa kanilang hideout ang kalaban ng grupo.
pwedeng patagalin ni Borgsen ang negosasyon at magawang mailigtas ang kanyang sarili sa oras na sumugod ang ibang mafia o ang Phantom Troop. Pero mukhang hindi ito pumasok sa kanyang isipan sapagkat sinabi ni Borgsen na hindi niya kailangan ng mga yes or no question cards na ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Morena kung pwede ba niya munang subukang magtanong ng isang beses para mas maintindihan niya ang laro. Pumayag naman ang boss ng Hailey kaya tinanong ni Borgsen kung may balak bang mandaya sila Morena sa game. Medyo nagulat ang babaeng mafia sa tanong ng sundalo, pati sila Voconte at Gelato ay nasurpresa din sa tanong ni Borgsen. Sumagot ng nakangiti si Morena sa pagkasabi na hindi siya mandadaya. Naniwala naman sa sagot na ito si Borgsen. Pero sa kanyang isipan, natanong ni Borgsen kung ano kaya ang meron sa mundo na ikinagagalit ni Morena. Alam na natin mga idol na itong sila Morena ay gustong wasakin ang mundo at ang kahit na anong meron ito. Pero ang pinakapunot dulo kung bakit gusto niya itong gawin ay hindi pa sinasabi ng kwento. Maaaring nagmula ito sa pagtrato sa kanya noong siya'y bata pa. O di kaya ay meron siyang masamang karanasan habang lumalaki. Sunod na ipinaliwanag ni Morena ang ikalima at ika-6 na parent cards. Ito ang yes at ang no cards. Gamit ang mga barahang ito, pwedeng malaman ni Borgsen kung anong mangyayari sa kanya kapag pinili niya ang yes card o ang no card. Para sa huling parent card, tinuro ni Morena ang deal card. Kapag pinili ito ni Borgsen, pwede siyang magbalik ng card mula sa graveyard. Pero mangyayari lamang ito kapag naisakotuparan ni Borgsen ang small request na hinihingi ni Morena. Ang maganda dito mga idol, sasabihin muna ni Morena kung anong request ito at pwedeng tumanggi si Borgsen na sundin ang utos. Yun nga lamang ay hindi na niya magagamit ang D-card at masasayang ang kanyang turn. Matapos may paliwanag ang lahat ng cards sa lamesa, hiniling ni Morena na magdesisyon na si Borgsen. Sumagot ang babae sa pagpunto na maglalaro siya sa isang kondisyon. Tinanong ni Morena kung ano ito. Sinabi ng babaeng sundalo na siya ang bubunot ng child's card o ang mga nakataob na card at hindi sila Morena. Ngumiti ang boss ng mafia. Sinabi nito na ayos lamang ang request ni Borgsen dahil pinahintulutan na niya noon ng maraming tao. Pero ipinunto ni Morena na dapat ay ibigay sa kanya ni Borgsen ng pagbabalasa. Pagkatapos nito, tinanong niya ang babaeng sundalo kung mag-uumpisa na ba sila sa paglalaro. Sa parting ito ng kwento, natapos ang Chapter 407 ng Hunter x Hunter. Sa 7 bagong kabanata na nakita natin mga idol matapos ang pagbabalik ni Togashi ngayong taon, ito ang masasabi kong medyo kakaiba at parang hindi napupuno ng mga impormasyong makakatulong para dumating tayo sa climax ng kwento. Yun nga lamang, ang mga ganitong kabanata ay normal na sa isang manga na pinapahalagahan ng sarili nilang world building at power system. Natatandaan nyo ba kung ilang cards ang ipinakilala sa atin ni Togashi sa Grid Island Arc at kung gaano kadaming negotiation scenes ang napanood natin sa York New City Arc? Sa kabila ng daming ito, ang Grid Island at ang York New City Arc pa rin ang dalawa sa mga pinakamagandang arc sa anime. Kaya sigurado ako na may magandang plano si Togashi para gamitin niya ang isang kabanata upang ipakilala ang negotiation game. Ang mga planong ito idol ay syempre malalaman natin sa mga susunod na chapters. At habang hinihintay natin ito, mas maganda kung laruin nyo muna ang negotiation game kasama ang inyong mga kapwa hunters.